Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. Alam mo, may mga mas okay naman na religion siya, pero may aircon sila eh. Diba? First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig, no? Cool. Cool to. A few moments later. Gagawa kayo ng content, gagawa kayo ng iskandalo o kayabangan, kaya nyo panindigan. Ako, kaya ko panindigan pagka tayo nagkaharap, yung putangin ng mata mong bengkong na yan, didiretsuhin ko yung paningin mo na putangin na mukha. Sabi ko sa'yo, didiretsuhin ko yung paningin mo, didiretso yan. Pag ako nakasap mo, sabi siya, dagal. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka si Kaburnok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Roma Kapitulo 12, versikulo 14 ng Magandang Balita Biblia. Ganito po ang ating mababasa. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Dito po sa ating nabasa, kung meron palang umuusig sa atin, kailangan po natin silang ipanalangin ayon sa Biblia at huwag pong sumpain. O di naman kaya gusto mong sabihin na dapat mamamatay na yung tao, ganun. Hindi po ganun dapat ang gawin ayon sa Biblia. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ito pong nangyari kay Gold Dagal, ano? Alam naman po natin na itong si Gold Dagal ay isang stand-up comedian at may viral video po siya tungkol po sa kwento niya sa Iglesia ni Cristo ni Manalo na itinampok na rin natin nung nakaraang episode. O ito, panoorin natin. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. Alam mo, may mga mas okay naman na religion siya, pero may aircon sila eh. Diba? First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig, no? Cool. Cool to. Ayan, at dahil po sa nasabing video na ito mga kapatid, marami po ang nagalit ng mga miyembro ni Manalo at ipapakita ko na po sa inyo sa screen. Hindi ko na po babasahin. Kayo na po yung magbasa para sa inyong sarili. Grabe talaga mga kababayan. At hindi lang po yan, meron pang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa ibang bansa na dudukutin daw ang mata ni Gold Dagal. O ito
Ay, grabe naman ito, mga kababayan. Napakalupit naman talaga ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Eh, yung ginagawa ba nila, yan ba ay ayon sa Biblia na pagtangkaan ang buhay? Grabe naman yan. Pero tanong, ano ba ang kwento sa likod ng viral video na ito ni Gold Dagal? At meron ba siyang mga natanggap na mga paninira? Una, sa social media. At pangalawa, meron na bang kumumpronta sa kanya sa personal? O eto, panoorin natin ang kaniyang naging interview sa isang podcast. Ito, panoorin natin, mga kapatid. Nung ginawa mo ba yung skit na yun nga, yung medyo nagpatunog ng pangalan mo a year ago with regards to yun nga sa INC, diretso na natin sa INC. Naisip mo ba na magiging ganun kaingay yung mangyayari sa'yo na parang makakakuha ka ng ganung backlash mula do sa grupo na yun nung ginawa mo yung skit na yun, nung sinulat mo yung skit na yun? Ito pre, totoo yung nagka-ex ako, iglesia. Ganyan. Totoo yun. Totoo siya. Kaya alam mo yung kilala ko yung kung ano sila eh. Di ba? Alam mo yung sobrang hive mind na mentality, mob mentality na ganyan. Ako yung mga jokes ko, never ako nagpo-post online. Kasi alam ko naman yung consequence niyan eh. Pero, butan, kahit yung butan na pag-usapan namin minsan ni James Karaan yung ganyan. Yun nga, mahirap mamili alin yung jokes ko na ilalabas. Pero eto nung, di ba nga, nagkaroon ng ano dito, sila, yung mga theater show, yung mga feature comedian, nagkaroon ng mga, ayan, show para sa kanila. Sali ako dun sa lineup ni Comedy Manila. Under ni Red Oliero. Eto, napag-usapan na namin ni Red din na hindi niya alam alin yung ilalagay niya. Nalilito din siya. Hindi niya din alam, pre. Eh sabi ko, okay lang naman. Huwag niyang, saya sige, gawin niyo lang, di ba? Ayun, mga 1 month after rin eh. Tapos, ayun, nung parang, nag-usap kami ni Red nga, minessage niya ako. Ito daw yung ilalabas niya na clip sa iglesia. So in fairness kay Red, bumusina naman siya na bumusina siya. Tapos kumanda ka na, posibleng may dumating na isang malaking tsunami papunta daw kasi ang napag-usapan nila ng editor niya na pinaka-mild. I mean, yun pa yung pinaka-mild sa set mo, ha? To be fair, siya naman talaga, puta. Kumpara mo siya sa mga iba, siya yung mild. Ako, parang sabi ko sa sarili ko, sige, parang okay naman. Nakita ko naman na, okay naman nangyari kay Jeline. Buhay pa naman siya. Sige, gawin natin. Go. Post natin. Teka, Gold. Kunwari, bigyan nating timeline, ha? Pagkasabi sa'yo na ipopost, gaano kabilis mga ilang oras yung naramdaman mo na putang ina, may nangyayari ng kakaiba? Mga isang araw ba? 2 araw? O oras lang? Halos nung kinagabihan eh. So oras lang? Oo. So palagay natin tanghali ipinost. Mga ganun ba? Mga tanghali? Mga hapon siguro. Tapos parang sunod-sunod yung gumawa na din, ko na din yung page ko na isa eh. Ginawa ko na lang pang comedy kasi ayun, para pwede kong i-post doon. Ganyan, share. Ayun, sunod-sunod na yan. Nung una, ang sarap pa nila asarin eh. Sinasakyan pa kasi ni Golden eh. Pinagtitripan niya pa eh. May mga may mga gumawa ng memes. Yan. Actually, ang ganda eh. Natatawa ako sa mga memes nila. Kaya sineshare ko din yung mga ginawa nila. Napipikon sila lalo. yung mga tipong mga gold daga, yan. Nakikita ko yung mga gold daga. Mga picture ko, tapos may daga. Yan, kinabit sa daga. Mga tipong ganyan. Tapos,
Mga siguro medyo ano na madaling araw 'to. May nag-text sa akin na ano, "Uy, ba't dinadamay mo sila mama, pa-famous ka." Ganyan, ganyan. Tapos alam ko yung number na 'to pare, number nung ex ko. Ay puta, ex! Ay, gagi. Putang ina. Oo, kilala ko yung number na yun, eh. Hindi ko na binasa din kasi Oo. ano, puta ayoko na lang pansinin yung mga So nag-reach out si ex, okay. Oo, tapos niyan puta maya-maya, kita ko sa internet yung address namin nakalabas. Puta, ikaw pala ang unang boy dila, pre. Di ka ba pinadala na sandamakmak na Shopee nun? Oo nga, walang nagpa-deliver. Pre, tanga sila eh. Ewan ko, parang ano wala, address lang, ganyan. Lumabas, pati number namin, ganyan. Okay. Basta sunod-sunod yan. Hanggang nung nalaman na yung number ko, sunod-sunod may nagte-text sa akin. May tumatawag. Puta, pre. Oo. Hassle. Tapos pag minsan sasagutin ko eh. Wala, di naman magsasalda. Humihinga lang. Pero yung unang gabi mo, masasabi mo bang nakatulog ka o medyo kinabahan ka rin ng slight? Anong nangyari? Paano yung unang gabi? Paano ba? Well, may kaba pero hindi ko siniseryoso na ano eh. Kasi malamang sa malamang niya, internet lang talaga siya eh. Ano ba yun? Maraming ganyan sa internet. Pero kahit pa paano kasi, yun nga, naging viral yung video. Sa labas ba may kumumpronta sa'yo? Kasi sa internet, alam natin, free for all yan sa internet. Na nandyan yung mga keyboard warrior. Pero meron bang nagtapang-tapangan or may matapang ba na, hindi tapang-tapangan yung tamang word eh. May matapang ba na kumumpronta sa'yo harap-harapan na? Kasi di ba ang mga hirip dyan, tangina mo pag nakakita kita, sasapakin kita. O kaya tangina mo pag nakakita kita gold, ganito gagawin ko, ganyan, ganun, ganyan. Meron bang nagtapang na harap-harapan kinumpronta ka? Alam mo parang may sense of relief at disappointment diyan. Wala eh. Although may mga nakausap ako sa shows tsaka kailan ba yun? Show nila Leland at Jelinto sa BGC. Tapos umattend ng kumain show, kami. Oo. May lumapit sa amin na ayun na, iglesia daw siya, pero nanonood siya ng mga stand-up. So, fan. ayun, na-recognize niya ako, ganyan. Sa kanya, wala lang naman. Kasi alam niya kasi yung konsepto. Alam niya yung konsepto ng komedya, parang ganun. Tsaka kahit sila nagjo-joke din about kay Manalo eh. Ganun din eh. Nasa tapang lang din kasi talaga sa internet yan eh. Diba? Sa internet lang talaga. May tatanong pala ako sa'yo, Gold. Sa relatives mo, wala namang nadamay. Oo. Ano reaksyon ng pamilya mo? Yung sa family. Nung umaga, gulat ako nung yung homeowners association nandito sa amin. Kakape. Nagkakape sila. Musta kuya? Ganyan. Sabi lang ng nanay ko, sikat ka na. Pero yun nga, bukod dun sa sikat ka na, ano pang mga hirit sa'yo ng nanay mo? Namura ka ba ng nanay mo? Nabatukan ka ba? Paano nila tinitake? Siya, wala siyang paki-totally sa ganyan. Kaya, alam mo yun, mas naging kampante ako. Kasi sila wala din silang pake. Subukan, yung subukan nilang, pumasok muna sila, pakita muna sila ID dyan sa gate. Pag nakapasok kayo ng walang ID, doon na siguro yung may mangyayari talaga, di ba? Pero wala. Nagbilin ba kayo sa guard? May ganun ba? May ganung added security? Wala naman. Wala. Sa internet lang talaga pare. Ito,
may kinakainan akong paresan dito sa paglabas dun. Iglesia sila. Masarap pare. So, masarap yung pares nila. Hindi mo naman napapansin na may laway, may dura yung pares mo. Wala namang gano'n. Kung meron man po, sarap eh. Yan eh. Wala. Nakilala ka nila, Gold? Ito yun ah. Hindi naman. Wala namang Hindi gano'n. ko sure. Pero ewan ko, wala naman nangyari din talaga. Ayan, so base po sa ating napanood mga kababayan, hindi naman talaga siya naapektuhan masyado maliban na lamang sa mga komento po sa social media mga kapatid. Yan po ang ating nakita sa kanyang interview. At katunayan, may mga posts po siya na nakita rin natin. Kagaya nito, shinare po niya yung galing kay Sebastian Raffenberg na ito yung sabi ni Sebastian dito, "Ama, tignan mong mga hinirang mo," sabi ni Eranio Manalo daw. Ayan, syempre, pangungutya yan. Sinakyan po yan ni Gold Dagal. Ayan, ginagawa nyo to, tapos ayaw nyo ba pagtawanan? O, di ba? So, may point naman siya, di ba? So, ganun. May malungkot tayong ibabalita. May nangyari po sa kanya. At nangyari po yan nung nakaraang March 15 sa kanyang isang act dyan po sa Mayari, sa Angeles, Pampanga. O, yung title kasi minus points. Yung act niya dyan, yung title minus points. Ayan. So, yung nangyari sa kanya dyan, ayon po sa mga balita, binaril po siya, mga kapatid. Habang patapos na yung first act niya sa nasabing Mayari dyan sa Angeles, Pampanga. At ayan, ayon po dito sa post, mula po ito sa Reddit, sabi dito, around 8:40 p.m., binaril siya nung natapos yung first act sa Banda Kitchen ng Mayari. Nagpanik ang mga tao tsaka nag-cover. Akala namin papasok sa performance area. Yung comedian na nag-check, si HR look alike. Sabay sumigaw, si Gold. Ayan, at kinumpirma na po yan ng iba't ibang mga posts. Halimbawa, itong The House of Comedy. Ayan, ang sabi dito, in shocking news, Gold Dagal was fatally shot on March 15 before his performance. Ayan, at syempre, pati yung Project Jade na tinulungan din ni Gold Dagal ay ganun din ang nangyari. So, ibig sabihin, binaril po siya, mga kababayan. At marami po yung mga nagbunyi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Isa na dito yung viral post na nung kasagsagan nga na naging viral itong sinasabing kulto daw ang INC ayon kay Gold Dagal. Nagpost itong si Gabriel Pangilinan at grabe yung kanyang mga sinasabi dito. Pinapareport pa nga niya yung Facebook page nung nag-upload. Yung nangyari kasi, nagpost po si Gabriel Pangilinan nung nabalitaan siguro niya na itong si Gold Dagal ay nabaril. Yung sinabi niya, di justice, grabe naman talaga, no? Parang tuwang-tuwa pa siya dito sa nangyaring ito. Meron bang dapat na matuwa sa pagkamatay ng isang tao? Siyempre, yung mga matutuwa lamang, yung mga, alam nyo na, yung mga, grabe, no? At meron pa siyang ginawang, ito yung paglilinaw pa niya, ang sabi pa niya dito, ako ay nakikiramay sa pagkamatay ni Gold Dagal kung totoo man ito. Pero yung sa dulo, di justice, grabe talaga, talagang halatang halata mga kababayan na itong si Gabriel Pangilinan natutuwa sa pagkamatay ni Gold Dagal mga kababayan. At hindi lang po siya, meron tayong nakitang video sa Facebook. Ito, panoorin na lang natin. Grabe talaga ang mga miyembro ni Manalo. Panoorin natin. Balita ngayon, patay na si Gold Dagal. Tingnan natin kung sino nag-post. Ano pangalan niya? Ito siya. Richard R. Guerrea. Balikan natin ulit yung post niya. Kung maaalala nyo, o sa mga hindi nakakakilala kay Gold Dagal, o sa mga nakalimot sa kanya, siya dati yung nag-trending sa stand-up comedy niya patungkol sa ex-girlfriend niyang INC. Ng ex-girlfriend na taga-Iglesia ni Cristo. Maraming na-offend sa kanya. Siyempre, lalo na yung mga members ng INC. Lalo na yung binanggit niya yung word na cool plus to.
equals kulto. Cool. So, ayun na. Kulto. Tingnan natin to. Verse na to. So, mga kababayan, tingnan natin kung sino mga naghahari. Kasi, ba't ka maghahaha? If ever INC ka or whatever religion na kinaaniban mo, ba't ka magsasaya sa kamatayan ng isang tao? Siyempre, di ba, kung ilulugar mo sarili mo sa namatayan o sa mga relatives ni Gold, malamang dapat as a Christian, malulungkot ka. Di ba? So, tingnan natin kung sino mga naghaha. May Catholic kayang naghaha? Or other religion? Or ibang grupo? Tingnan natin kung sino itong mga grupo na to na top sa mga naghaha. Go, tingnan natin. Nakakalungkot isipin na natutuwa sila sa pagkamatay ni Gold Dagal. Grabe. Tapos, we are Christians online. Katiri kayo. At saka naalala ko si Gabriel Pangilinan, di pa post pa yan ng talata sa Biblia, Mateo 5:43 hanggang 44, hindi naman niya sinusunod. Grabe talaga itong taong ito, ano? Grabe talaga mga kababayan. Tsaka yung mga miyembro ni Manalo, natutuwa pa sila niyan. Grabe talaga kayo, mga walang hiya talaga kayo, ano? Talagang kayong mga grupo kayo, kulto talaga, no? Tama naman siguro. Talagang pinapatunayan nyo lang lalo na kulto talaga kayo, ano? O, di ba? So, ang masasabi natin, busted! Yan! Nako, Talagang kawawa kayo talaga. Lumalabag sila sa Roma 12:14. Talagang hindi nila sinusunod ang nakasulat sa Biblia, mga kababayan. Kaya masasabi ng ating Factbusters PH team, rest in peace sa iyo, kaibigan Gold Dagal. At ipinagdarasal namin ang iyong kaluluwa. Siyempre, hindi nila ipagdadasal si Gold Dagal kasi di naman sila naniniwala na kailangang ipagdasal ang kaluluwa, di ba? So, talagang, kawawa naman sila. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala, sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kapurnok. At ito ang Factbusters! Muli, rest in peace sa iyo, kaibigan. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kapurnok. At abangan nyo si Kapurnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic, I am